try to hide you and steal your way. They'll try to keep you inside of the grave. The enemy fought you, he tried but he's lost. You cannot be stopped. We cried for freedom, you tore down the walls. The weight of our burdens, you carried it all. Our fears and our failures hung dead on the cross. You cannot be stopped. Mover of mountains, breaker of chains, Jesus has triumphed over the grave. Sing hallelujah, the battle is won. Nothing can stand against our God. We stand on your victory, we shine on your praise. Miracle maker, you're mighty to save. Awesome in power, relentless in love. You cannot be stopped. Mover of mountains, breaker of chains, Jesus has triumphed over the grave. Sing hallelujah, the battle is won. Nothing can stand against our God. There is nothing that can stop our God. There is nothing that can stop our God. There is nothing that can stop our God. There is nothing. There is nothing. There is nothing that can stop our God. There is nothing that can stop our God. There is nothing that can stop our God. There is nothing. There is nothing. There is nothing that can stop our God. There is nothing that can stop our God. There is nothing that can stop our God. There is nothing. Mover of mountains, breaker of chains, Jesus has triumphed over the grave. Sing hallelujah, the battle is won. Nothing can stand against our God. Sing hallelujah, the battle is won. Nothing can stand against our God. Praise your Lord, nothing can stand against our God. We might at the highest King would welcome me. I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. He has ransomed me, His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me.
He died for me. Who the Son sets free, always free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, always free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Praise your Lord. I'm a child. Yes, I am. We are the child of God. We are the children of God. Praise your Lord. Let's sing to the Lord. Even when it hurts, even it's pandemic, even there's a lot of troubles, trials that we are been through, or even whatever we are being through right now, depression, etc. But when we put God first in our hearts and soul, even when it hurts, we still praise the Lord. In Jesus' name. Tainted heart, take these tainted hands, wash me in your love, come like grace again. Even when my strength is lost, I praise you. Even when I have no song, I praise you. Even when it's hard to find the words louder than I'll sing your praise. I will only sing your praise. Yes, Lord, we sing your praise, O Lord Jesus. Come to us, Holy Spirit, be with us right now. Take this mountain weight, take this ocean tears, hold me through the trial, come like hope again. Even when the fight seems lost, I'll praise you. Even when it hurts like hell, I'll praise you. Even when it makes no sense to see life.
only sing your praise. I will only sing your praise. I will only sing your praise. Praise your Lord. Matthew chapter 7 verses 13 to 14. Enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. Asters. Okay, wala ito. Okay. Hindi lang siya na ano. Sorry. Hanggang doon lang. And there are few who finds it. Yes. Find it. Amen. Let's pray. Father God, we praise you and thank you. Pagpalain mo po ang mga salita mo, Lord God. Bigyan mo po kami ng malawak na pagkaunawa sa inyong mga salita. Holy Spirit, take over our hearts and minds. Ano man mga bagay na hindi namin naunawaan, Holy Spirit, kayo po ang magbigay ng karunungan. Ibinubukas po namin na malaki ang aming mga puso at isipan sa oras na ito so that whatever revelation, whatever truths na ihahayag mo sa amin, it will penetrate sa aming mga puso at isipan. Salamat sa kapangyarihan mo, Panginoong Hesus. Ang salita mo po ang katotohanan, and we pray, Lord God, that your word will take deep root sa aming mga puso, Lord God, at kami po ay bibigyan mo ng freedom, Lord, bilang mga anak mo. We welcome you, Holy Spirit, be our teacher, Lord. Tago mo po ako sa inyong likuran, and I pray, Lord God, that is you who will speak to us. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. So praise God. The message is entitled, Enter Through the Narrow Gate. So upo tayo. So purihin ang Diyos. Binigyan na tayo ng panibagong pagkakataon para tayo ay mag-aral ng kanyang mga salita. And we will see ano ba ang narrow gate. What is the narrow gate na sinasabi ng Panginoon Jesus dito? Who is the narrow gate? Amen? In our life, makikita natin sa ating mga buhay po ay marami tayong mga choices na ginagawa in our daily life. Marami tayong mga decision at mga directions at mga paths in life na ating mga tinatahak. And every day, meron tayong mga bagay na pinagdidesisyonan sa ating mga buhay. For example, pagka-graduate natin, may mga decision tayo. Ano bang mga course ang ating tatahakin? Ano bang course ang ating kukunin? Tayo ba ay pupunta? Tayo ba ay pupunta sa party? Tayo ba ay maliligo? Tayo ba ay sasamba sa araw na ito? Maraming mga desisyon tayong ginagawa. Tayo ba ay, ano bang kakainin natin? Ano bang inumin natin? Saan ba tayo pupunta? Ano bang ating gagawin? So, ang dami. Marami tayong mga desisyon na ginagawa sa ating mga buhay. And spiritually speaking, meron din po tayong mga paths at yung ating mga landas or yung ating mga patutunguhan sa ating mga spiritual na buhay. Sabi doon yung ating mga desisyon, yung ating landas na patutunguhan sa ating buhay in this life, in this earthly life, ay ito'y magdidetermine kung ano ang destination na pupuntahan natin. And the Bible says, meron dalawang patutunguhan. Sabi nito is, there is a life and there is a distraction. Ano man ang life na patutunguhan natin, ano mang paths ang patutunguhan natin, there is always a destination at merong paths or yun nga, mga decision, mga patutunguhan natin. That's why the Bible says, sabi dito, enter the narrow gate. So, kung titingnan natin, may dalawang roads at may dalawang path na sinasabi ang Bible sa atin. At, sis, pakilipat, ito nga yung sinasabi natin, the way to life and the way to death. But the Bible says, sabi dito, in Proverbs 8 verse 35, for whoever finds me, finds life and obtains favor from the Lord. So merong sinasabi dito, kung sino man ang makasumpong sa akin, sabi ng Lord,
ay makakasumpong ng buhay. At ang kalooban ni Yahweh ang kanyang lalakaran. So, ibig sabihin, meron lang tayong dapat patunguhan sa ating mga buhay. Itong life na ito, ang sinasabi ni Lord dito, yung si Jesus Christ Himself ang kailangan nating puntahan at landas na ating dapat tahakin. Kaya sabi dito, merong life, merong distraction na sinasabi, pinapatunguhanan. At ito nga daw yung dalawang paths na sinasabi ng Bible. Ano ito, i-compare natin. There is a narrow gate and there is a wide gate. Meron daw makipot na gate at meron din daw naman na malawak na gate. Ano pa ang comparison ng sinabi ng Bible dito? There is a wide gate, narrow gate. Pagkatapos sabi naman, merong siyang difficult way, merong broad way or easy way. At ang pagkatapos dito, sinasabi niya, the one leads to destruction and another naman ay sinasabi dito, it leads to life. And ang isa pa dito, many go in it at ang isa naman ay few finds it. So yung narrow gate na sinasabi natin dito, ito yung way na gusto ng Panginoong Sus na tahakin natin. The narrow way, difficult way, but ang way naman na ito will lead us to life. At itong ang way na ito, sabi dito, konti lang ang pumupunta dito. Kaya ang ating paths na ating tinutunguhan, the path of life is open to everyone. At ito nga the way na ito, it's our decision ang masusunod dito. Hindi decision ng ibang tao, but our decision. Kasi kanya-kanya tayo. Personally, tayo ang humaharap, tayo ang nagde-decide dito. Kaya sabi ni Lord, enter the narrow gate. Enter the narrow gate. Sinasabi dito, makipot man ang landas na ito, pero sinasabi ni Lord, there is no way, there is no other way, but only Jesus' way. No other way, no alternative way. Pero ang Panginoong Sus lamang daw ang sabi ni Lord, there is only way to God the Father. Narrow is the gate. And sabi dito, it's a difficult way, but it leads to life. Life. Ano ba sinasabi ni Lord? Bakit ba sinasabi ni Lord na it leads to life? Ito daw ay magdadala sa atin ng buhay. So, tingnan natin, ano ba ang spiritual condition natin bago tayo, bakit sinasabi ng Panginoon na dapat tayong pumasok dito sa narrow gate na ito that leads to life? So, ang ating pong kondisyon, let us tingnan natin. Kasi sinasabi ni Lord, pumasok daw tayo dito. And ito nga yung ating spiritual na kondisyon, kaya tayo sinasabi ni Lord that we must enter this narrow gate, the gate that leads to life. Ang unang kondisyon po natin is, spiritually tayo ay mga patay. Kaya sinasabi ng Lord, it will lead us to life. It will lead to life. Because spiritually, ang kondisyon natin na hindi pa nakakapasok dito sa narrow gate na ito, hindi pa nakakasumpong kay Jesus, hindi na pa nakakasumpong ng buhay, tayo raw ay mga patay. Spiritually, we are dead. Ano ang sinasabi ng Bible? In Ephesians 2 verse 1, once you were dead. So sinasabi tayo daw ay mga patay. Ito ay salita ng Diyos. Hindi ito galing sa tao. Sabi dito, once we were dead because of your disobedience and your many sins. Tayo daw ay mga patay na. Bakit tayo mga patay? Dahil daw sa ating maraming kasalanan. At ano pang sabi na dito? You used to live in sin, just like the rest of the world, obeying the devil, the commander of the powers of the unseen world. He is the spirit at work in the hearts of those who refuse to obey God. So ito pala ang kondisyon natin. Tayo daw lahat ay patay. At pag sinasabi nating patay, tayo po ay walang pakiramdam. Di ba ang isang tao na patay, wala ka ng pakiramdam, hindi ka nakakarinig, kahit anong i-offer mo sa kanya ng mga spiritual na bagay, ay hindi niya kayang tanggapin. Kasi nga, ang kondisyon is dead ang spiritual na buhay. Kaya pag spiritually dead tayo, yung mga bagay na ino-offer natin, katulad tayo, nung in-offer tayo ng mga bagay na spiritually, hindi natin kaagad matanggap kasi nga, hindi pa tayo nakakakonek, wala pa tayong connection spiritually. At yung ating spiritual na buhay is dead, sinasabi sa Panginoong Jesus. At
bakit tayo dead? Because nga daw tayong lahat ay napaalipin sa kay Satanas. Tayong lahat ay gumagawa ng mga bagay na labag sa Panginoon at iyon ay bunga ng mga kasalanan natin. So, yun ang spiritual na kondisyon natin. Kaya sinasabi ng Panginoong Jesus na tayong lahat daw, sabi niya, come and enter through this narrow gate. Because this way, ito ang way na ito na magbibigay sa atin ng buhay. At kaya kung titingnan natin, itong ating mundo na ating kinagagalawan ay parang isang malaking sementeryo. Amen? Kasi sinasabi dito, kung wala kay Jesus, ay spiritually dead. So, lahat tayo na hindi pa daw nakakapasok dito sa narrow gate na ito is dead. And so, kung titingnan natin, itong ating malaking mundo na kinagagalawan ay parang isang malaking sementeryo kung saan yung mga spiritually dead ay nananahan dito. Amen? Wala tayong buhay. At yun nga ang reason na si Jesus Christ ay, sabi ni Lord, I came to seek and save the lost. At sinasabi ni Lord, I came to seek and save the lost para yun daw mga naliligaw ng landas, yung naging alipin ng kaaway, ay ililigtas niya at dadali niya sa tamang landas. Yun ang nais ng Panginoon. Yun ang reason na si Jesus Christ ay sinugo ng Ama para tayong lahat ay dalhin sa tamang landas ng buhay. And sabi nga ni Lord, we must enter this narrow gate. At yun ang katotohanan. Kaya nakikita natin, di ba, sa mundo natin, tuloy-tuloy ang mga violence, tuloy-tuloy ang mga terrorism, tuloy-tuloy ang droga, tuloy-tuloy ang lahat ng kasamaan. Kasi nga, ang spiritual na kondisyon ng tao, kapag tayo ay hindi pa nakarating doon sa narrow gate na yan, kay Jesus, who is the narrow gate, tayong lahat daw ay dead. At kapag sinabi nating dead, yung tao, yung atin ng katawan at kaluluwa, meron tayo, di ba? Katawan, kaluluwa at spirit. Pero ang spiritually dead person, sinasabi dito, yung ating spirit ay dead. Kaya hindi tayo magkaroon ng pangunawa sa mga spiritual na bagay. Kaya even tayo namang hindi pa tayo talaga nakakilala sa Panginoon, kapag tayo inimbitahan, di ba, hindi kadaling mag-invite sa mga ganitong gawain. Kasi nga, tayong lahat ay abala pa sa maraming bagay at hindi natin naunawaan ang katotohanan dahil wala pa tayo sa katotohanan. Pero the moment nung tayo ay nakakilala sa katotohanan, nahayag sa atin ang mabuting balita, nagkaroon na tayo ng appetite sa Word of God, nagkaroon tayo ng desire na dumalo ng mga Bible studies, ng ganitong gawain. Because once na tayo nga ay tumanggap kay Jesus Christ as our Lord and Savior, then yung ating life, yung ating spirit ay binubuhay. Binuhay siya ng Panginoong Yesus. Amen? Yun ang kahalagahan na tayo ay nakakakilala sa Panginoong Yesus as Lord and Savior. So, yun ang kalalagayan natin. Tayong lahat ay spiritually dead. So, ano man ang i-offer sa atin, hindi natin kayang agad matanggap. Because nga, wala pa yung nature natin. Wala pa yung nature ng Panginoong Yesus sa atin. So, ano pa ang kalagayan natin? Nung tayo daw, because God says, enter the narrow gate. So, kung sinasabi ng Bible, tayo ay dead. Ang pangalawa naman na spiritual condition natin, tayo ay disobedient. Disobedient tayo because of our sinful nature. Amen? Disobedience. Ito sinasabi, because of your disobedience and your many sins. Tayo daw lahat ay, you used to live in sin. And just like the rest of the world, kasi inobey natin yung si Satanas na tayo nasa ilalim pa ng kapangyarihan ni Satan. At yun nga, yung disobedience. Ito nga yung ating disobedience na sinful nature. Ito yung bunga ng kasalanan ni Eva at ni Adan na ating minana. If you read the Bible in Genesis 1, dito ipinakita yung fall ni Adam at ni Eve. And God commanded Adam and Eve, anong sabi ni Lord? Nung sila ay nasa Garden of Eden, in Genesis 2 verse 17, sabi ni Lord, wag na wag niyong kakainin ang bunga, ang prutas, yung bunga ng puno na
the fruit of the knowledge of good and evil. Dahil sa oras daw na ito'y kainin nila, sabi ng Bible, you will surely die. At ito nga yung si Eva at si Adan, nakita natin, they were tempted by the devil, at ang nangyari sa kanila, yung word ni Lord, yung command ni Lord, na do not eat the fruit of the knowledge of good and evil, nag-disobey sila. At yun ang dahilan, kaya ang bunga ng kanilang kasalanan ay namana po natin. Yung kanilang disobedient, yung kanilang spirit that is sinful in nature, yun ang minana nating lahat. Nagkaroon tayo ng sinful nature. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, ang kamatayan ay pumasok sa sanlibutan, bunga ng kasalanan ng isang tao. At isang tao na ito ay sinasabi ni God na ito nga daw ay si Adam. Amen? Kaya namanan natin yun. Ang kalikasan natin ay sinful at ang gusto ng Panginoong Hesus, tayong lahat ay iligtas niya. Paano ba tayo ililigtas ng Panginoong Hesus? Yun ang ginawa ng Panginoong Hesus sa cross. Amen? So ano pa ang kalagayan natin? Ang awang spiritual nature, nung tayo ay hindi pa nakakilala kay Jesus, nung hindi pa natin tinatanggap si Jesus, sabi ng Bible, tayo daw ay doomed to destruction. Ibig sabihin, dahil nga tayo ay likas na makasalanan, pasaway tayo. Wala tayong kakayanan ng labanan ang sinful nature na yan. Because yun ay minana natin. Amen? At tayo daw, sabi nga sa Bible, yung masama ay pasama ng pasama, yung mabuti ay pabuti ng buti sa huling panahon na ito. So nakita natin ang kalagayan ng tao. And ito nga ang reason why Jesus, sinasabi ng Panginoon na tayong lahat, we must enter the narrow gate. Amen? Kaya si Jesus Christ, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus. Kaya sa pamagitan lang ng Panginoong Hesus, magkakaroon tayo ng panibagong buhay. Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At sabi, kung tayo daw ay doomed to destruction, ang sabi ng Panginoon, kapag tayo ay pumasok dito sa narrow gate na ito, then tayong lahat ay magkakaroon ng eternal life. And ito lang, walang makakapagligtas sa atin, sa ating sitwasyon, sa ating kondisyon na yon. Tanging ang Panginoong Hesus lamang ang makakapagligtas sa ating mga kondisyon. And so the Bible says, all of us, walang exempted sa atin. Sabi dito, all of us used to live that way. Walang exempted. Kasi nga, lahat tayo ay parang mga tupa na naligaw ng landas. Sabi sa Bible, lahat tayo. Walang exempted sa atin. All of us, sabi ng Bible, fall short of the glory of God. Lahat tayo ay hindi nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat tayo ay tumalikod sa Diyos at pinili natin ang landas na nais natin. And because of that, dahil sa habag ng Panginoong Hesus, kaya ang Diyos niya na sobrang puno ng pag-ibig, ginawa niya na tayo po ay iligtas ng Diyos. So, ano sabi dito? All of us used to live that way, following the desires and inclination of our sinful nature. So, ito ang kondisyon natin. Yung ating sinful nature na sinasabi dito, inclination of the sinful nature. And our very nature were subject to God's anger just like everyone else. So, yun ang katotohanan. At lahat nga daw tayo, because of our sinful nature, dahil sa ating bunga ng ating mga kasalanan, tayo daw may naghihintay na puot ng Diyos sa atin. There is a wrath of God, there will be punishment sa ating mga kasalanan. Pero because sa biyaya ng Panginoon, dahil sa kanyang kabutihan, ang Panginoong Diyos ay sinugo niya para tayong lahat ay magkaroon ng buhay. Amen? So ito yung sinasabi ng Panginoon, the narrow gate is walang iba kundi si Jesus Christ of Nazareth. Kaya the Lord says, enter the narrow gate. Pumasok daw tayo dito. Kaya sino yung narrow gate na sinasabi ng Panginoon? Jesus Himself is the narrow gate. Kaya in John 10 verse 9 sabi dito, yes, I am the gate. Those who come in through me will be saved. They will come and go freely and will find good pastures. Amen? Wala nang ibang pintuan.
Kapag sinabi natin pintuan, di ba? Ito nga ang pintuan, itong way para tayo makapasok. Saan ba tayo papasok? Papasok tayo doon sa life na itinalaga ng Panginoon sa atin. Doon sa life na gustong tahakin ng Diyos sa atin. Amen? Kaya sabi ng Panginoong Jesus, enter the narrow gate. Kaya pag sinabi nating enter, ano bang ibig sabihin ng enter? To enter means tayong lahat ay to believe. To enter means to believe on the one that God the Father has sent. Ibig sabihin, kailangan daw tayo ay manalig sa Kanya. Pag sinabi natin to enter the narrow gate, it means we must believe in the God, in Jesus Christ, whom God the Father have sent. Sino ba yung sinugo ng Ama para sa atin? Ang Panginoong Jesus. Kaya pag sinabi natin enter the narrow gate, kailangan tayong manalig sa Kanya. Sumampalataya tayo sa Kanya. Tayo ay sumunod sa Kanyang turo at aral. Tayo ay sumampalataya sa Kanya. Yan ang sinasabi ng Panginoon Jesus na tayo daw ay mag-enter sa narrow gate. Na kapag tayo ay sumampalataya kay Jesus, dapat panampalatayahan natin, sumampalataya tayo na si Jesus Christ ay anak ng Diyos, manalig tayo sa Kanya na Siya ay binuhay na muli ng Diyos Ama sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Yan ang sinasabi ng Panginoon Jesus na tayo ay lahat ay pumasok sa narrow gate. At kapag tayo ay tumanggap sa Panginoon Jesus, nanalig sa Kanya na Siya ay muling binuhay ng Diyos, yung Kanyang muling pagkabuhay, yun ang naging daan para tayo ay mabago ng Diyos. Yung ating kondisyon na dating patay, yung ating kondisyon na tayo ay disobedience dahil sa ating sinful nature, yung ating kondisyon na tayong lahat will be doomed to destruction. Kapag tayo ay nanalig sa Panginoong Jesus, sumamba tayo sa Kanya, tayo ay namuhay sa Kanyang aral at turo, inibig natin ang Diyos sa pamagitan ng Kanyang anak, tayo ay sumampalataya sa Kanya na tayo ay muling binuhay ng Diyos, na Siya ay muling binuhay ng Diyos. Ang sabi ng Bible, tayo ay namatay kasama ni Jesus, at kung paano si Jesus ay nabuhay, tayo naman din ay binuhay ng Diyos sa isang bagong buhay. Kaya ang gusto ng Panginoon Jesus, tayong lahat ay manalig sa Kanya. So yun ang sinasabi ng Lord na we must enter the narrow gate. And nakita natin kapag tayo ay pumasok sa gate na ito, though it is makipot, at sinasabi nga ng Bible na it is difficult, pero walang imposible sa Diyos. Kasi sinasabi ng Lord kahit nga yung pinaka masamang tao, walang imposible sa Diyos. Lahat ay kayang baguhin ng Panginoong Jesus. Siya lamang ang tanging makakapagbago ng ating buhay. So, ito ang kondisyon natin. Kung ang kondisyon natin dati ay patay, disobedient dahil sa sinful nature, at tayo ay doomed to destruction, kapag tayo, we follow the Lord Jesus Christ at tinanggap natin ang Panginoong Jesus, babaguhin niyo ang ating buhay. Kaya now, na tayong lahat ay tumanggap sa Panginoong Jesus, sumampalataya tayo sa Kanya na Siya ay binuhay ng Diyos, pinalitan na ng Diyos ang ating mga buhay. Kaya kung tayo ay dating patay, the Bible says tayo naman ngayon na nasa Panginoong Jesus dahil tayo sumampalataya sa Kanya, to the one and only Son, tayong lahat daw ay binuhay na ng Panginoong Jesus. Tingnan natin ito in Ephesians 2 verse 4, but because of His great love for us, amen, dahil daw sa sobrang dakila at malaking pag-ibig ng Diyos sa atin, at dahil sa Kanyang habag, who is rich in mercy, dahil sa Kanyang habag, dahil sa Kanyang malaking pag-ibig, made us alive. So, ibig sabihin tayong lahat na dating patay ay binuhay na ng Diyos. We are made alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. So, ngayon tayong lahat ay hindi na tayo mga patay. Spiritually tayo ay mga buhay na. Kung dati tayo ay nag-i-exist lamang, mga living dead, walking dead, spiritually, tayo sa Panginoong Jesus ay buhay na. Why? Dahil nga si Jesus Christ, He rose from the dead. Yung Kanyang muling pagkabuhay, ayun ang garantiya na tayo ay binuhay muli ng Panginoong Jesus. Kaya nung ang Panginoong Jesus ay muling nabuhay, tayo naman ay binuhay ng Diyos sa isang bagong buhay.
Dahil ang tinanggap natin ay espiritu ng buhay, walang iba kundi ang banal na espiritu. Amen? Tumanggap tayo ng espiritu ng buhay. Yung espiritu ng Diyos ang tinanggap natin. Kaya tayo ay buhay sa espiritu. Meron na tayong katawan, kaluluwa at espiritu. Amen? Kaya yung ating dating buhay na malayo sa Diyos, nung tayo ay tumanggap sa Panginoong Hesus, meron na tayong bagong relasyon sa Diyos. Kaya nga yung pagiging born again ay hindi siya isang religion, kundi ito ay isang relationship sa Diyos. At ngayon tayo may relationship sa Kanya, lagi tayong nananabik sa presensya ng Diyos. Lagi nating kinakauhawan ang Kanyang mga salita. Lagi tayong nagagalak na dumalo ng ganitong gawain because the Spirit of God, the Holy Spirit na tinanggap natin, ito ang nagbigay ng ating bagong buhay. Amen? Di ba napakabuti ng Diyos? Iniligtas niya tayo, hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. At yung ating patutunguhan nga is distraction. Pero when God give us a new life, when God give us His Spirit, binigyan niya tayo ng bagong buhay. Amen? So tayong lahat ay mga buhay na. Amen? At kung tayo ay mga buhay spiritually, hindi tayo mabubuhay nang wala ang salita ng Diyos. Tandaan po natin yan, hindi tayo mabubuhay. Maliban na ang salita ng Diyos ay pumasok sa ating puso, maliban na paniwalaan natin ang kanyang salita, ang spirit natin ay hindi mabubuhay. Because ang salita ng Diyos lamang ang may kapangyarihan para buhayin niya ang lahat ng mga patay spiritually. Kaya nga, mapalad tayo na tayong lahat ay pinili ng Diyos sa dami-dami ng milyon, bilyong tao. Ilan ang tao sa mundo? 7 billion. Pero tayo ay mapalad dahil tayo ay hinugot ng Diyos, pinili tayo ng Diyos mula sa 7 billion na mga tao para tayo ay dalhin niya sa kanyang kaharian. Amen? Di ba isang malaki? Wala kahit gaano mang tayo kayaman ng tao, hindi tayo makakabili, hindi natin mabibili ang ating kaligtasan. Hindi natin pwedeng i-loan, hindi natin kayang pagsikapan ang mga bagay na ito, kundi ito'y sa pamagitan lamang ng ating pananalig sa Panginoong Hesus. Amen? So ano pa? When we are dead, binuhay tayo ni Lord. At yung pangalawang kondisyon natin, nung tayo daw ay disobedient, dahil sa ating sinful nature, binago na ng Diyos ang ating mga buhay. Ang binigay sa atin ng Diyos ay ang divine nature niya. Amen? Anong sabi ng Bible? In 1 John 3 verse 9, whoever has been born of God does not sin, for his seed remains in him, and he cannot sin because he has been born of God. Amen? So ito yung sinasabi ng Panginoon. Yung dati nating nature, na sinful nature, at dahil sa ating sinful nature, disobedient tayo, at tayo ng buhay sa kasalanan. Pag tinanggap natin si Jesus, sinasabi doon, kapag tayo nanalig sa Kanya, sumunod sa Kanyang turo't aral, ang sinful nature natin na ito ay papalitan ng Diyos ng Kanyang nature. Yung divine nature ng Diyos ang tatanggapin natin. At kailan mangyayari yung divine nature na yun na tatanggapin natin? Kapag daw tayo ay naging born of God. Kaya ito ang mahalaga sa buhay natin, yung pagtanggap natin kay Jesus, na hindi lang natin kilala si Jesus, kaya napakalaga, Lord, yung pagtanggap natin sa ating mga puso. Because kapag tinanggap natin si Lord, ang sabi ng Bible, ito ang nagiging daan para tayo ay maging born again, born from heaven, at born from God. Yan ang bagong nature natin. Amen? Born from heaven, born from God, yung sinasabing born of God, born from heaven, born again, ito yung bagong nature na tinanggap natin. Kaya nga, yung ating sinful nature, kapag dumating sa atin si Jesus, tinanggap natin yan. Yung ating makasalanang katawan, yung ating makasalanang nature, papalitan ito ng Panginoong Hesus ng kanyang nature. Amen? Dahil po, ang lahat, ang issue sa ating kasalanan ay yung ating sinful nature. Yung nag-uudyok sa atin na magkasala, yung desire na pinanggagalingan
ating pagkakasala ay nanggagaling po yan sa sinful nature. Kaya nga, ang pinakasolusyon lamang para tayo ay lumaya sa kasalanan ay ang Panginoong Yesus. Dahil kapag tinanggap natin si Jesus, yung ating sinful nature ay papalitan na ni Jesus Christ of Nazareth. Yung kanyang nature. Kaya kapag tinanggap natin si Jesus Christ, may bago na tayong nature. Amen? Ang nature na natin ngayon ay yung nature ni Jesus na matuwid, banal, at ano ang sinasabi doon ng Bible? Tayo daw ay mga anak na ng Diyos. Kaya napakahalaga yung ating pagtanggap sa Panginoong Yesus. Yun ang sinasabi natin na tayo ay naging mga anak ng Diyos. At kapag tayo naging mga anak ng Diyos, ang sabi ng Panginoon Yesus, malaya na tayo. Amen? Malaya na tayo. Hindi na tayo alipin ng kasalanan because nga si Jesucristo na makapangyarihan sa lahat at anak ng Diyos ang ating tinanggap. Kaya yun ang sinasabi ng Bible, ang dating pagkatao, those na nakipag-reconcile kay God, kay Jesus Christ of Nazareth, ay bago ng nilalang. Amen? Kaya tayo ay bagong nilalang na. Sabi ng Bible, ang dating pagkatao ay wala na. Alin yung dating pagkatao? Ang dating pagkatao, yung ating sinful nature. Yung ating sinful nature ay wala na, bagkus ang tinanggap natin ay ang nature na ng Panginoong Hesus. Kaya nakita natin sa Bible, di ba? Marami ang binago ng Panginoong Hesus. Nung si Zaccheo ay nakakilala sa Diyos, nakita niya si Jesus Christ, siya ay naghihil ng maraming tao. And so si Zacchaeus, nabalitaan niya si Jesus. Tuwang-tuwa siya, paparating si Jesus Christ. At ito nga si Zacchaeus ay mayaman, maniningil siya ng buwis. At dahil siya ay pandak, umakyat siya sa puno ng sikomoro. At habang si Jesus Christ ay dumadaan, sabi niya, alam ni Jesus ang lahat ng bagay. And so nakita niya si Zacchaeus. Zacchaeus, sinawag niya, bumaba ka dyan. Sabi niya, kailangan kong pumasok sa iyong bahay. Amen? So si Zacchaeus ay tuwang-tuwa siya dahil nga nakita niya si Jesus, naranasan niya, narinig niya ang lahat ng mga ginagawa ni Jesus. And so, nung si Zacchaeus ay bumaba sa puno, tuwang-tuwa siya. At pinapasok niya si Zacchaeus sa bahay niya. Kaya nung naranasan niya at na-encounter niya si Jesus, ano ang sabi niya? Lord, kung ako man ay mayroong mga dinayang tao, kung ako ay may mga ninakaw na mga, dahil nga siya ay maniningil ng buwis, sabi niya, Lord, kung ako ay may mga ninakaw, 4 na ibayo kung isa sa uli ang lahat ng aking ninakaw. Amen? Dahil bakit nangyari yon? The reason nangyari yon, sabi niya, kailangan kong pumasok sa iyong bahay. At ang bahay na yon, it represents yung si Jesus Christ ay pinapasok ni Zacchaeus, hindi lang sa kanyang tahanan, bagkus pinapasok ni Zacchaeus sa kanyang puso. Amen? Kaya kapag tayo ay nagkaroon na ng bagong relasyon sa Diyos, ang lahat ng mga hindi natin kayang talikuran, katulad ng mga violence nga, yung sinasabi ko, mga droga at kung ano pa man, mga kaguluhan, mga pamumuhay na hiwalay sa Diyos, automatic hindi tayo mahirapan. Kasi the reason na tayong lahat ay naging alipin ng kasalanan is because yung sinful nature na minana natin sa kay Eva at kay Dan. Pero dahil sa pagsunod ng Diyos anak na si Jesus Christ, the moment na tinanggap natin, yung ating bagong nature ay pinalitan natin. Yung ating sinful nature ay pinalitan ni Jesus. Amen? Kaya nakita natin, di ba si Paul? Ano ang trabaho ni Paul? Ni Saul, bago siya makakilala sa Diyos, kay Jesus Christ? Di ba si Saul, na tinatawag niya si Paul, pinipersecute niya ang maraming Kristyan, pinapapatay niya ang maraming Kristiyano. So siya ay mamamatay tao. Pero nung si Jesus Christ ay nakilala niya at nagpakita sa kanya si Jesus Christ, then automatic na bago ang kanyang buhay. Amen? Nabago ang kanyang buhay. Kaya sabi niya, siya ay kinahabagan ng Diyos. At siya ay pinili ng Diyos para ipangaral ang katotohanan. Kaya 180 degrees ang pagbabago ng buhay ni Paul. Ganon din si Mary Magdalene. Siya ay isang prostitute. Amen? Pinagpasapasahan, sabi ng Bible. Pero dahil ang habag ng Panginoon Jesus ay naranasan niya, ang pag-ibig ng Diyos ay tinanggap niya, then ang buhay ni Mary Magdalene ay binago ng Diyos. Automatic, ginawa siyang woman of God.
at wala siyang desire sa kanyang puso. Kasi nung pagpasok niya sa bahay pa lang, si Jesus Christ ay dumating, wala siyang pinili kundi ang manatili sa paanan ni Jesus. So ganun din tayo. Dahil nga tayo ay bago ng mga nilalang, pinili tayo at kinahabagan ng Diyos, ang ating mga bagong buhay ay naranasan natin sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Amen? So ito ang sinasabi ng Panginoon Jesus na narrogate na kailangan nating tahakin. Walang iba kundi si Jesus Christ. At anong sinasabi ng Panginoon Jesus? Kung tayo daw dati ay doomed for distraction, sabi ng Panginoong Jesus, hindi na hahatulang maparusahan pa ang sino mang nakipag-isa kay Jesus. Hindi na, kasi nga tayo lahat ay pinalaya na. Si Jesus Christ mismo ang tumanggap ng parusa na para sa atin. Kaya if Jesus Christ have set us free, tayo din naman daw ay pinalaya na ng Panginoong Jesus. Amen? Lalo na ngayon, alam na natin, ang pagdating ng Panginoong Jesus ay any moment, ang pagdating ng Panginoong Jesus sa rapture ng church, pagdating ng Panginoong Jesus, pararangalan ng kanyang pangalan ng lahat ng tumanggap sa kanya. Luluwalhatiin siya ng lahat ng tumanggap sa kanya. Pero ang sabi ng Panginoong Jesus, sino daw? Yung mga nasa wide road na sinasabi doon, anong gagawin ng Panginoong Jesus? Sabi doon, they are on the way that leads to destruction. Kaya sinasabi ng Bible, sis pakilipat, sa Thessalonians, yung hindi sumasampalataya sa Panginoong Jesus. Sabi dito in 2 Thessalonians 1 verse 8, He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus. They will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord and from the glory of His might. Amen? Kaya yung ating pagsamba sa Panginoon Jesus, napakahalaga. Amen? Kasi anong sabi ng Bible? Pupuksain, paparusahan ng Diyos. Merong wrath na naghihintay sa lahat ng hindi sumasampalataya kay Jesus Christ as Lord and Savior. Merong kaparusahan na naghihintay. They will punish, sabi doon, He will punish those who do not know God. Those who do not accept the gospel of the Lord Jesus Christ. Kaya ito na ang panahon ng ating pagkilala sa Panginoong Jesus. Kaya sinasabi ng Panginoong Jesus, wide is the gate and broad is the road. At marami nga daw ang lumalakad dito dahil easy way ito comfortable way. Easy way. Pero sabi dito, many goes by it. Pero ang sabi nga, ang lahat ng patutunguhan na ito, nang di nananalig kay Jesus Christ, ang patutunguhan nito ay distraction. Amen? Kaya itong ating way na tinanggap, though it is difficult, pero alam naman natin na ang patutunguhan natin ay saganang buhay. Kaya nga itong road na ito, the narrow way, itong si Jesus Christ, ito is the road to peace. Ito ang road, ito ang path to ating everlasting life. Ito ang path for our victory. Itong narrow way, si Jesus Christ is the way to our victory, is the way for our peace, the way for our joy, the way for our triumph, the way para makamtan natin ang buhay na itinalaga ng Panginoon sa atin, the way for power, the way for kabanalan. Amen? Wala nang ibang way. Kaya ang gusto ng Panginoon tayong lahat ay lumakad sa Kanya. At kapag tayo ay nabuhay sa Kanya, nilakaran natin ang Kanyang turo't aral, sabi ng Panginoon, we will find pasture. Kaya nga tunay na napakasagana ng buhay natin. Kasi ang kasaganaan, hindi lang natin makikita yan sa pera. Ang kasaganaan natin ay makikita natin ito sa ating pamumuhay ng payapa. Amen? Kaya nga napakapalad natin dahil sa pamagitan ng Panginoong Jesus, tayong lahat ay tinubos ng Diyos sa kanyang buhay. Sa pamagitan ng buhay ni Jesus, walang pwedeng makagawa noon. Paano natin may sasalba ang buhay natin kung tayong lahat ay doom na sa distraction? Walang makakapagligtas sa atin. Amen? Only the way that is Jesus Christ, the only way to eternal life. Kaya sinasabi ng Lord, ang way na ito is difficult kasi kailangan natin na ma-maintain itong buhay natin na ito. Paano ba natin i-maintain ang ating buhay sa Panginoong Jesus? Kasi ang gusto ng Diyos, kapag tayo nakakilala sa Kanya, hindi na tayo babalik pa sa dati nating pamumuhay. Kasi sa paningin ng Panginoong Jesus, kapag tayo ay nabuhay pa,
sa dati nating buhay, tayo ay patay na at wala na daw hain na pwede pang ihain sa atin para sa ating mga kasalanan. Kaya the only way is i-maintain natin ang ating bagong buhay. Paano natin i-maintain yon? Yun nga, kailangan nating dumalo sa mga gawain, palagi nating i-maintain ang ating relationship kay Jesus, kagaya ng isang relationship sa ating mga boyfriend at asawa, na lagi nating ikinocultivate na malalim, gusto natin ay lagi nating kasama ang ating mga mahal sa buhay, ganun din ang ating relationship kay Jesus. Kaya ito sa pamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita at sa pamagitan ng ating pananalangin. Amen? Kaya yung ang ating life, yung ating time na in-spend kay Jesus sa pamagitan ng mga ganitong gawain at pananalangin, hindi ito nawawala ng kabuluhan. Amen? Lalo na kapag tayo naglaan ng oras kay Jesus sa ating mga pananalangin. Kasi the moment na inaalaw natin ang Spirit ng Lord, na yung urging ng Holy Spirit ay ating sinusunod, sabi ng Panginoong Jesus daw, tayong lahat ay mag-aani. Whatever we sow in the Spirit, aanihin daw natin yun spiritually. Kaya kung tayo ay nag-sow sa pamagitan ng spiritual na bagay, kung tayo ay nanalangin, kung tayo ay gumawa ng mga bagay na spiritual, aanihin natin yan. Sabi dito, those who live only to satisfy their own nature, their own sinful nature, will harvest decay and death from that sinful nature. But those who live to please the Spirit will harvest everlasting from that Spirit. Kung ano yung itinanim natin, yun ang aanihin natin. Kaya kung tayo ay nagtanim ng mga bagay patungkol sa mga spiritual na paglago natin, then mag-aani tayo ng buhay na walang hanggan. At hindi tayo mawawalay kailanman kay Jesus. Amen? Kaya nga yung ating pananalangin napakalaga. At meron akong nabasa sa Facebook, sabi niya, ano ba ang, what have you gained? What are you gaining from praying regularly? May nagtanong ng isang babae, at ang sagot naman ng babae, I never earn anything from praying, but I lost things. Sabi niya, while praying, I lost my lust, I lost my greed, I lost my arrogance, I lost my sinful nature, I lost my desire to sin, I lost my loneliness, I lost my depression, I lost my pride. Kaya napakahalaga, yung time na in-spend natin kay Jesus, yung ating time, yung ating prayer time, napakahalaga po. Amen. Kaya ito yung pag-maintain natin ang buhay na tinanggap natin sa Panginoon. Because kung hindi natin ito gagawin, then yung ating mga buhay na binuhay na ng Panginoon Sus ay mananatiling malamig. Amen? Kaya ang ating bagong buhay sa Panginoon Sus, ito yung isang malaking bagay na tinanggap natin. Kaya't ngayon pa lamang, magpasalamat tayo sa Diyos dahil sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, tayong lahat ay may buhay na walang hanggan. Tayong lahat ay ligtas na sa kaparusahan. At ang tanging paparusahan ng Diyos, sabi niya, yung mga hindi sumusunod kay Jesus, yung hindi naniniwala kay Jesus Christ of Nazareth. Amen? So ngayon pa lang, tandaan natin, God has given us the choice. Meron lang dalawang choice na binigay ang Diyos sa atin. I have given you the choice. Sabi ng Panginoon Jesus dito, Deuteronomy 30 verse 19, today, I have given you the choice between life and death, between blessing and curses. Now I call on heaven and earth to witness the choice you make. Oh, that you would choose life so that you and your descendants may live. Amen. Kailan ba ito sinabi? Ito yung time na mga Israelita po ay tinipon ni Moses. Kasi nga nung time na yon, si Moses ay ang leader ng mga Israelites. At dahil nga yung mga Israelita ay nilabas na ng Panginoon Jesus from their pagkaalipin sa Ehipto, sila ay dinala ng Diyos patungo sa lupang pangako, sa land of Canaan. Pero nakita natin ang buhay ng mga Israelita nung time na yan, sila ay disobedient. Sila ay nabuhay sa murmuring, sa complaining, sa sinful life. And so, doon sa pagsuway nila,
Marami ang hindi daw nakapasok, marami ang hindi nakapasok doon sa promised land. Kaya si Moses, sa kanyang end, sa kanyang pagtatapos ng kanyang buhay, nung malapit na siyang mamatay, tinipon niya itong mga Israelita. At ano ang ginawa ni Moses? Sa panguna niya ay ikinumit niya, ipinangunahan niya ang mga Israelites na mag-renew ng kanilang covenant kay God. And so si Moses, sa pamagitan ng ni Yahweh, sinabi niya itong mga katagana ito. At sinabi niya sa mga Israelita na inire-renew nila ang kanilang covenant kay God. At ang sabi ni Moses, ngayon binibigyan ko kayo ng choices. Pumili kayo. Ito ang choice na binibigay sa inyo ng Diyos, sabi ni Moses. Ang choice na ito is life and death. At kapag pinili nyo daw ang buhay, sabi ni Moses, then aanihin nyo ang pagpapala. Pero kapag kayo, sabi ni Moses sa mga Israelita, kapag sinunod nyo, pag pinili nyo ang death, then mag-aani kayo ng curses. Life and death, sabi niya, between blessings and curses. Kaya, ang mga Israelita ng Panginoon, ng panahon na yon, they have chosen life kasi nga they commit themselves to God at nirenew ng mga Israelita nung panahon na yon ang kanilang covenant kay God. Kaya yung kanilang covenant kay Lord ay pinili nila at pinili nila ang life. Kasi in the book of Deuteronomy 28, sinabi ni Lord Jesus yon. Ng Diyos, sabi niya, in your obedience, sabi niya, your will, kayo daw ay mag-aani ng blessing. At inilagay ni God, blessing for obedience. At sabi naman doon, there is curses for your disobedience. Kaya it is our choice today na sinasabi ng Panginoon, God has given us the choice. Ano ang choice na dapat nating sundin? Ano ang mga choices? Life and death. Pero it's our decision kung ano ang gusto nating tahakin. Life brings blessing. Pero kapag tayo ay nag-disobey kay Lord, hindi natin pinaniwalaan si Jesus, hindi natin sinunod ang gospel ni Jesus Christ, hindi tayo nabuhay sa kanyang mga turot aral, then, sabi ni Lord, this is the wide gate, at ang gate nito will lead to destruction. Ang gate nito ay mag-aani tayo ng curses at ng death. Kaya now is the time, kung tayo man ay tumanggap na sa Panginoon Jesus, let us commit our life to Jesus, let us renew our covenant to God. Pero sa mga hindi pa tumanggap sa kay God, kay Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, ito po ang time na kailangan nating tanggapin si Jesus Christ of Nazareth. Amen? There is no other way. The only way with God Himself na binigay sa atin ng Diyos para ang lahat ng tao ay maligtas ay si Jesus Christ lang. Amen? Kaya pasalamatan natin si Lord, binigyan niya tayo ng pagkakataon na magkaroon tayo ng buhay sa pamagitan niya. The sinful nature, wala na. Tandaan natin, now na tayo ay tumanggap sa Panginoon Jesus, ang Diyos mismo na makapangyarihan sa lahat ang nakatira sa atin. Ang Diyos na banal, makapangyarihan at naghahari sa langit at sa lupa, ang makapangyarihan Diyos na tinanggap natin. Amen? Kaya tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya walang kalungkutan sa atin, walang takot, walang depresyon, walang sakit, karamdaman na pwedeng tumalab sa atin kahit na pandemic. Kaya tayong lahat ay tagumpay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo because si Jesucristo na siyang Diyos na makapangyarihan tinanggap sa atin. Amen? Tandaan natin, huwag natin kalilimutan na si Jesus Christ ay nakatira sa atin. Siya lamang ang ating kaligtasan, siya ang ating kalakasan, siya ang ating buhay na walang hanggan. Amen? So tayo, let's give praise to God. At sa mga hindi pa nakakilala kay Jesus, sa mga online na mga nakakonect sa atin, kung hindi pa po kayo tumanggap kay Jesus, ito na ang time na tanggapin natin si Jesus Christ of Nazareth. Amen? So let's pray. Father God, maraming salamat sa oras na ito. Pinupuri natin ang pangalan nyo, Father God, sa oras na ito. At nagpapasalamat po kami kay Jesus, the only Son, the begotten Son that you have sent. At sa oras na ito, I request everyone na hindi pa po kumikilala sa Panginoon or hindi pa tinatanggap si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, may I ask you to follow this prayer
so that through Jesus Christ, tayo ay tatanggap ng buhay at magkakaroon tayo ng tunay na buhay at pagpapala. Amen? So let's... Trees grow by fruit they produces. To you belong by your fruit. Not everyone calls to God will enter into heaven, but those who do the will of our Father. And through the narrow gate, for the gate is wide and the road is easy and leads to death. And through the narrow gate, even though the road is hard and few will take it, it leads to life. Trees know by the fruit that it produces. So you will be known by your fruit. Not everyone who calls to God will enter into heaven. Those who do the will of our Father. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the road is easy that leads to death. Enter through the narrow gate, even though the road is hard and few will take it, it leads to life. Do to others what you have them do to you, and be perfect as our Father is perfect. Do to others what you have them do to you, and be perfect as our Father is perfect. Do to others what you have them do to you. This is all you have to do. Enter through the narrow gates, for the gate is wide and the road is easy that leads to death. Enter through the narrow gate, even though the road is hard and few will take it, it leads to life. 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 Lord, I come to you. Let my heart be changed.